Alam mo ba, hindi lahat ng nagsasalita ang may kontrol sa usapan. Minsan, yung tahimik, siya ang pinakamapanganib. Sa mundong puno ng ingay at pagpapanggap, may iilang tao na kayang kontrolin. Ang takbo ng kahit anong conversation hindi dahil malakas ang boses nila, kundi dahil naiintindihan nila ang sikolohiya ng isip ng tao at ang masakit na katotohanan. Ginagamit ito ng iba para manipulahin ka. Pero ngayon, ikaw naman ang matututo. Hindi para manlamang, kundi para hindi ka na basta-basta makontrol. Ito ang 7 psychological tricks na ginagamit sa dark psychology para kontrolin ang kahit anong usapan. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, the power of silence. Sabi nga ng ilang pilosopo, ang katahimikan ay mas malakas kaysa salita, pero hindi ito simpleng pananahimik lang. Isa itong sandata na bihirang maintindihan ng karamihan. Sa isang mundo na lahat gustong marinig, ang taong marunong manahimik, siya ang may tunay na kontrol. Kapag nasa gitna ka ng usapan, natural sa tao ang puna ng bawat segundo ng ingay. Takot tayo sa katahimikan. Dahil dito lumalabas ang tensyon, ang pagdududa at ang katotohanan. Kaya kapag ikaw ay sadyang tumahimik, lalo na pagkatapos mong magtanong, nagkakaroon ng tinatawag na psychological discomfort ang kausap mo. At dito pumapasok ang tinatawag na pressure gap. Ang pressure gap ay yung sandali kung saan hindi nila kayang tiisin ang katahimikan, kaya napipilitan silang magsalita, pero hindi lang basta magsalita. Kadalasan, nagsasalita sila ng higit pa sa dapat. Nagbibigay sila ng extra details, nag-i-explain kahit hindi hinihingi, at minsan, hindi nila namamalayan na inilalantad na nila ang tunay nilang iniisip at doon mo sila nakikilala. Dahil ang katotohanan, hindi laging lumalabas sa unang sagot. Lumilitaw ito sa mga sumunod na salita kapag hindi na nila kayang kontrolin ang sarili nila. Subukan mong isipin ito. Nagtanong ka ng simple, "Totoo ba yan?" Sumagot sila. Pero imbes na agad kang mag-react, tumahimik ka lang, tumingin ka, kalmado, walang emosyon. Anong mangyayari? Magdadagdag sila ng paliwanag, magiging defensive, at doon mo makikita kung may tinatago o kung totoo sila. Ang katahimikan sa ganitong paraan ay nagiging salamin. Ipinapakita nito kung sino talaga ang kausap mo, pero may mas malalim pa. Ang taong komportable sa katahimikan, siya ang nagpapakita ng pinakamataas na antas ng confidence. Bakit? Dahil hindi niya kailangan punan ng espasyo para patunayan ang sarili niya, hindi siya nagmamadali, hindi siya natitinag. At sa psychology, ang ganitong klaseng presence ay automatic na ina-associate sa authority at control. Pero may isang bagay na dapat mong iwasan, ang sobrang pagtitig. Kapag masyadong matagal at intense ang tingin mo, nagiging threat ito. Nagtitrigger ito ng discomfort o kaya defensive reaction. Imbes na makontrol mo ang usapan, baka tuluyan kang iwasan. Kaya ang sikreto ay fluid control. Tumingin ka, pero marunong kang bumitaw. Panatilihin mo ang eye contact sa mga key moments, lalo na kapag may sinasabi kang mahalaga at sa kakabahagyang umiwas para hindi maging overwhelming. Parang alon lang, may pasok at may labas. At dito nagiging natural ang presence mo. May isa pang mas malalim na layer dito. Ang taong kayang mag-maintain ng steady eye contact ay kadalasang perceived bilang honest at confident. Pero ang taong laging umiiwas ng tingin, madalas na pagkakamalang may tinatago, kahit wala naman. Ganito kalakas ang epekto ng simpleng tingin. Hindi mo kailangang magsalita para ma-judge. Sapat na ang mata mo para gumawa ng kwento sa isip ng kausap mo. Kaya kung gusto mong magkaroon ng control sa usapan, simulan mo sa pagkontrol ng kung paano ka tumingin. Dahil sa bawat segundo na nagtatagpo ang mga mata ninyo, may silent exchange ng power na nangyayari. At kung ikaw ang mas kalmado, mas grounded, mas sigurado, ikaw ang kusang bibigyan ng control. Sa huli, tandaan mo ito. Ang tunay na lakas ay hindi laging naririnig. Minsan, nakikita lang. At kung marunong kang gumamit ng mata mo ng tama, kahit wala kang sabihin, malinaw na ikaw ang may hawak ng usapan. Ikatlo, mirroring technique. Napansin mo ba kung bakit may mga taong parang instant close mo agad? Parang kahit kakakilala nyo pa lang, komportable ka na. Madali kang mag-open. At pakiramdam mo magka-wavelength kayo. Hindi iyon aksidente. Sa psikolohiya, may konsepto na tinatawag na mirroring, ang tahimik na paggaya sa kilos, tono at energy ng kausap mo.
At ayon sa mga ideya ni, ang tao ay natural na naa-attract sa mga bagay na nakikita niya sa sarili niya. Kapag may nakikita tayong reflection ng sarili natin sa ibang tao, bumababa ang guard natin. Doon nagsisimula ang koneksyon. Pero sa dark psychology, ang mirroring ay hindi lang para makipagkaibigan. Ginagamit ito para makuha ang tiwala at kalaunan. Ang impluensya. Ganito ito gumagana. Kapag ang kausap mo ay relaxed, pagalan mo rin ang galaw mo. Kapag siya ay energetic, bahagya mong taasan ang energy mo. Kapag mahina ang boses niya, huwag kang biglang maging dominante. Sumabay ka sa tempo niya. Hindi eksaktong paggaya, kundi subtle alignment. Parang sinasabi mo sa subconscious niya, pareho tayo. At kapag naramdaman iyon ng utak niya, naglalabas ito ng comfort signals. Mas nagiging bukas siya, mas nagiging receptive, at mas bumababa ang resistance niya sa kahit anong sasabihin mo. Pero may mas malalim pa. Ang mirroring ay hindi lang pisikal. Pwede rin itong emotional at verbal. Halimbawa, kapag nag-share siya ng problema, huwag mo agad solusyonan. I-reflect mo muna ang nararamdaman niya. Parang sobrang frustrating nun. Gets ko kung bakit ka naiinis. Sa ganitong paraan nararamdaman niyang naiintindihan mo siya. At sa psychology, ang pakiramdam na naiintindihan ka ay isa sa pinakamabilis na paraan para magtiwala ang isang tao. Ngayon, ito ang masakit na katotohanan. Kapag may tiwala na, mas madali ka nang maimpluwensyahan. Kaya ginagamit ito ng ilang tao hindi para tumulong, kundi para manipulahin. Pero kung gagamitin mo ito ng tama, nagiging powerful tool ito para sa communication at connection. May isa pang layer na dapat mong maintindihan. Ang utak ng tao ay may tinatawag na mirror neurons. Ito ang dahilan kung bakit nahahawa tayo sa emotions ng iba. Kapag may ngumiti, napapangiti ka rin. Kapag may seryoso, nagiging seryoso ka rin. At dito nagiging mas epektibo ang mirroring. Kapag kinopya mo ang tamang signals, hindi nila napapansin na ina-adapt nila ang presence mo. At sa dulo, ikaw na ang nagsiset ng tone ng usapan. Pero mag-ingat, kapag masyadong halata ang paggaya, nagba-backfire ito. Nagmumukha kang fake o nanggagaya. Kaya ang sikreto ay subtlety. Hindi nila dapat mapansin. Dapat maramdaman lang nila. Parang anino, nandyan pero hindi pinapansin. At kapag na-master mo ito, mapapansin mo, mas madali kang makipag-usap sa kahit sino. Mas mabilis kang makuha ang loob ng tao. At mas nagiging smooth ang flow ng kahit anong conversation. Dahil sa huli, ang mga tao ay hindi lang nakikinig sa sinasabi mo. Nakikinig sila sa kung paano mo sila pinaparamdam. At kung kaya mong iparamdam na pareho kayo, hindi mo na kailangang pilitin ang kontrol. Kusang lalapit sa iyo ang tiwala. At kasama nito, ang impluensya. Ika-4, strategic pauses. Hindi lahat ng paghinto ay kahinaan. Sa katunayan, ang taong marunong huminto sa tamang sandali, siya ang kadalasang may kontrol sa direksyon ng usapan. Sa isang mundo na sanay sa mabilisang sagot at walang tigil na salita, ang strategic pause ay parang glitch sa sistema. Bigla nitong pinapahinto ang daloy. At pinipilit ang isip ng kausap mo na mag-focus. Sabi nga ni, lahat ng problema ng tao ay nagmumula sa kawalan ng kakayahang umupo ng tahimik sa isang silid. Ganito kalalim ang epekto ng paghinto. Kapag nagsasalita ka, tuloy-tuloy ang daloy ng impormasyon. Pero kapag bigla kang huminto, kahit ilang segundo lang nagkakaroon na ng espasyo ang utak ng kausap mo para iproseso ang sinabi mo. At sa espasyong iyon, lumalalim ang impact. Halimbawa, may sinabi kang mahalaga, isang ideya, isang tanong o isang pahayag na may bigat. Imbes na agad mong sundan ng panibagong salita, tumigil ka, tumingin ka, manatiling kalmado. Hayaan mong pumasok sa isip nila ang sinabi mo. Sa psychology, ang ganitong technique ay nagpapataas ng tinatawag na cognitive engagement. Ibig sabihin, hindi lang nila naririnig ang salita mo, iniisip nila ito. At kapag iniisip na nila, mas nagiging makapangyarihan ang mensahe. May isa pang epekto ang strategic pauses. Nagbibigay ito ng authority. Kapag ikaw ay nagsasalita ng hindi nagmamadali, may mga intentional na paghinto, nagmumukha kang sigurado sa sarili mo. Hindi ka naghahabol, hindi ka nag-a-adjust para lang mapunan ng katahimikan. At sa subconscious level, iniisip ng kausap mo, may control siya. Alam niya ang ginagawa niya. Pero kapag kabaliktaran, mabilis tuloy-tuloy, parang nagmamadali, nagbibigay ito ng signal ng insecurity o pressure. Kahit tama ang sinasabi mo, nawawala ang bigat nito. May mas malalim pang layer dito. Ang strategic pause ay hindi lang para sa emphasis, pwede rin itong gamitin para mag-create ng tension. Halimbawa,
Magbibigay ka ng statement na medyo mabigat, tapos hihinto ka bago mo tapusin. Parang binibitin mo sila. At dahil natural sa tao ang gustong tapusin ang impormasyon, mas nagiging attentive sila sa susunod mong sasabihin. Parang storytelling, pero sa real-time conversation. At dito mo nahuhuli ang atensyon nila. Pero tandaan mo, ang maling paggamit ng pause ay pwedeng magmukhang awkward. Kapag wala itong intention, nagiging dead air lang ito. At nawawala ang flow ng usapan. Kaya ang sikreto ay purposeful timing. Huminto ka kapag may punto. Huminto ka kapag may gusto kang iproseso nila. At huminto ka kapag gusto mong maramdaman nila ang bigat ng sinabi mo. Hindi lahat ng segundo ay dapat punuin. Dahil minsan, ang hindi mo sinasabi, yun ang pinaka naririnig. At kapag na-master mo ang strategic pauses, mapapansin mo, mas nakikinig ang mga tao, mas tumitimo ang mga salita mo, at mas nagiging makabuluhan ang bawat usapan. Dahil sa huli, ang kapangyarihan ng salita ay hindi lang nasusukat sa dami nito, kundi sa mga sandaling pinipili mong tumahimik para hayaang magsalita ang epekto nito. Ikalima, ask instead of tell. Hindi lahat ng katotohanan ay tinatanggap kapag direktang sinasabi. Sa katunayan, mas madalas, kapag sinabihan mo ang isang tao na mali siya, lalo lang siyang kakapit sa paniniwala niya. Ito ang tinatawag sa psikolohiya na resistance. At ayon sa mga ideya ni ang tunay na pag-unawa ay hindi ipinipilit, ito ay inahayaang matuklasan ng tao sa sarili niya. Dito pumapasok ang isa sa pinaka-epektibong technique sa communication at influence. Ask instead of tell. Imbes na diktahan mo ang kausap mo kung ano ang dapat niyang isipin, gamitin mo ang tanong para siya mismo ang makarating sa conclusion. Halimbawa, imbes na sabihin mong, hindi yan magandang decision, itanong mo, anong pwedeng mangyari kung ituloy mo yan? Simple lang, pero malalim ang epekto. Bakit? Dahil ang tanong ay nagbubukas ng isip, habang ang direktang pagsabi ay naglalagay ng depensa. Kapag tinanong mo ang isang tao, hindi siya agad lalaban. Mag-iisip siya, at sa proseso ng pag-iisip na iyon, unti-unti niyang kinakausap ang sarili niya. At kapag ang conclusion ay nanggaling sa sarili niyang isip, mas pinaniniwalaan niya ito. Mas sinusunod niya, mas nagiging totoo. Sa psychology, ito ay konektado sa tinatawag na self-persuasion. Mas malakas ang impluensya kapag ang tao mismo ang nagkumbinsi sa sarili niya. At dito nagiging makapangyarihan ang simpleng tanong, pero may mas malalim pang layer. Hindi lahat ng tanong ay pare-pareho. May mga tanong na neutral at may mga tanong na leading. Ang leading questions ay subtly, ginagabayan ang isip ng kausap mo papunta sa gusto mong direksyon. Halimbawa, sigurado ka bang yan ang pinaka-safe na choice? May ibang option ba na mas makakabuti sa'yo? Hindi mo siya pinipilit, pero pinapaisip mo siya sa paraan na gusto mo. At kapag hindi siya aware sa ginagawa mo, unti-unti mong nakokontrol ang flow ng pag-iisip niya. Pero tandaan mo, ang layunin nito ay hindi para lokohin ang tao, kundi para mas maging epektibo ang communication mo. Dahil sa totoo lang, walang gustong kontrolin, pero lahat gustong maintindihan. At kapag ginamit mo ang tanong para tulungan silang makita ang hindi nila nakikita, nagkakaroon ka ng natural na impluensya. May isa pang mahalagang bagay, kapag nagtatanong ka, ipinapakita mong hindi ka nagmamagaling, hindi ka nagdidikta, nakikinig ka, at sa perception ng kausap mo, tumataas ang respeto nila sa'yo. Dahil hindi mo sila pinipilit, ginagabayan mo sila, at doon nagiging mas malalim ang koneksyon. Sa huli, tandaan mo ito. Ang salita ay pwedeng magtulak, pero ang tanong, nag-aakay. At ang taong marunong magtanong ng tama, hindi niya kailangang makipag-argumento para marinig. Dahil ang kausap niya mismo, ang gagawa ng dahilan para paniwalaan siya. At kapag na-master mo ito, hindi mo na kailangang magsabi ng marami. Isang tanong lang, sapat na para baguhin ang direksyon ng isang isip at ng isang buong usapan. Ika-6, emotional labeling. Hindi lahat ng laban sa usapan ay tungkol sa logic. Kadalasan, ang tunay na laban ay nasa emosyon. At ang problema, maraming tao ang hindi marunong pangalanan ang sarili nilang nararamdaman. Alam lang nila na may mali, may bigat, may tension. Dito pumapasok ang isa sa pinaka-underrated pero pinaka-makapangyarihang technique sa psychology. Emotional labeling. Simple lang ang prinsipyo. Kapag pinangalanan mo ang emosyon ng isang tao, bumababa ang intensity nito. Halimbawa, parang naiinis ka, mukhang nag-aalala ka, parang nasaktan ka doon. Sa unang tingin parang simpleng observation lang, pero sa loob ng utak, may malalim na nangyayari.
Ayon sa konsepto ng modernong neuroscience na ipinapaliwanag ni, ang pagbibigay label sa emosyon ay tumutulong para i-shift ang activity ng utak mula sa emotional centers papunta sa rational processing. Sa madaling salita, kapag napangalanan ng emosyon, mas nagiging kalmado ang tao. At kapag kalmado na siya, mas madali siyang kausapin, mas bukas siya, mas receptive siya, at mas kaya mong i-guide ang direksyon ng usapan. Pero may mas malalim pa. Ang emotional labeling ay hindi lang nagpapakalma. Nagbibigay din ito ng pakiramdam ng pagkakaintindihan. At sa mundo ng human behavior, ang pakiramdam na naiintindihan ka ay isa sa pinakamalakas na paraan para magtiwala ang isang tao. Kaya mapapansin mo, kapag may taong nakapag-describe ng nararamdaman mo ng tama, parang gumagaan ang loob mo. Parang may biglang connection at sa sandaling iyon bumababa ang guard mo. Ngayon, ito ang critical na insight. Kapag mababa ang guard ng isang tao, mas nagiging open siya sa impluensya. Kaya sa dark psychology, ginagamit ito para makuha ang tiwala at kalaunan kontrolin ang flow ng usapan. Pero kung gagamitin mo ito ng may tamang intensyon, nagiging powerful tool ito para sa empathy at communication. May technique dito na tinatawag na calibrated labeling. Hindi mo sinasabi na sigurado ka, binibigyan mo lang ng posibilidad, parang mukhang. Pakiramdam ko, bakit mahalaga ito? Dahil kapag mali ang basa mo, hindi sila agad magre-react negatively. Sa halip, iko-correct ka nila. At kahit correction yun, nagpapatuloy pa rin ang usapan. At mas lumilinaw ang emosyon nila. Isa pang mahalagang bagay, huwag mong kontrahin agad ang emosyon ng kausap mo. Kapag sinabi niyang galit siya, huwag mong sabihin huwag kang magalit. Dahil sa sandaling yon, mas lalo lang tataas ang emosyon niya. Pero kapag sinabi mong, gets ko kung bakit ka galit, biglang nag-iiba ang energy. Mula sa laban, nagiging pag-uusap. Mula sa tensyon, nagiging connection. At dun mo unti-unting naibabalik ang control. Sa huli, tandaan mo ito. Hindi mo makokontrol ang isang taong emosyonal hanggat hindi niya nararamdaman na naiintindihan siya. At hindi mo kailangang maging eksperto para gawin ito. Kailangan mo lang makinig, mag-observe, at magkaroon ng lakas ng loob na pangalanan ang nararamdaman nila. Dahil minsan ang isang simpleng linya na parang may mabigat sa'yo ay sapat na para buksan ang isang isip at baguhin ang direksyon ng buong usapan. At kapag na-master mo ito, hindi ka lang marunong magsalita, marunong ka ng kumonek. At sa mundo ng influence, ang koneksyon ang tunay na pinagmumula ng kapangyarihan. Ikapito, the illusion of choice. Gusto ng tao ang pakiramdam na may kontrol siya. Gusto niyang naniniwala na ang bawat desisyon niya ay sarili niyang pinili. Pero ang masakit na katotohanan, minsan ang mga pagpipilian na akala niya ay kanya ay maingat ng inihanda ng iba. Ito ang tinatawag na illusion of choice. Isang technique sa psychology kung saan binibigyan mo ang isang tao ng option. Pero lahat ng option ay papunta sa gusto mong resulta. Sabi nga ni, ang mga tao ay madaling kontrolin kung ang paniniwala nila ay sila ang may control. Ganito ito gumagana sa totoong buhay. Imbes na tanungin mo, gusto mo bang gawin ito? Itanong mo, gusto mo bang gawin natin ito ngayon o mamaya? Sa unang tingin, simple lang. Pero sa subconscious ng kausap mo, may shift na nangyayari. Hindi na niya tinatanong kung gagawin ba niya. Ang inisiwan na laro niya ay kailan. At doon mo dahan-dahang kinokontrol ang direksyon ng usapan. May isa pang halimbawa. Imbes na sabihin mong, kailangan mong sumama. Sabihin mo, mas okay ba sa'yo na sumama ka ngayon? O after mo matapos yan. Sa ganitong paraan, hindi siya nakakaramdam ng pressure. Dahil may choice siya. Pero ang totoo, nakapaloob na siya sa desisyon na gusto mo. Ito ang kapangyarihan ng framing. Kung paano mo i-present ang options, yun ang nagdidikta kung paano mag-iisip ang isang tao. At kapag hindi niya napansin ang frame, madali siyang sumunod dito. Pero may mas malalim pa. Ang illusion of choice ay gumagana dahil sa takot ng tao sa pagkawala ng kontrol. Kapag naramdaman niyang pinipilit siya, lalaban siya. Pero kapag naramdaman niyang siya ang pumipili, nagiging cooperative siya. Kahit na ang totoo, ikaw ang nag-set ng boundaries ng kanyang pagpili. Sa psychology, konektado ito sa autonomy bias. Mas pinapaboran ng tao ang desisyon na pakiramdam niya ay kanya, even if subtly guided. Pero tandaan mo, manipulative ang technique na ito kung mali ang paggamit. Kapag ginamit mo ito para lokohin o itrap ang isang tao, mawawala ang tiwala kapag nalaman nila. At sa sandaling mawala ang tiwala, kahit anong technique pa ang gamitin mo,
hindi na ito magiging epektibo. Kaya ang tamang paggamit nito ay hindi para alisin ang kalayaan ng iba, kundi para gawing mas malinaw at mas madali ang desisyon nila. Pwede mo itong gamitin sa leadership, negotiation, or simpleng araw-araw na usapan. Halimbawa, sa halip na magulo at open-ended ang choices, binibigyan mo sila ng malinaw na direksyon. At sa ganitong paraan hindi sila nalilito at mas mabilis silang nakakagalaw. May isa pang sikreto dito. Limitahan mo ang options. Kapag masyadong maraming pagpipilian, napaparalyze ang tao. Hindi siya makapagdesisyon. Pero kapag 2 o 3 lang, mas madali siyang pumili. At kahit alin sa piliin niya, panalo ka pa rin. Sa huli, tandaan mo ito. Ang tunay na impluwensya ay hindi yung halatang kontrolado mo ang isang tao. Ito yung pakiramdam niya. Malaya siyang pumili. Kahit na ang totoo ikaw ang naglatag ng daan. At kapag na-master mo ang illusion of choice, magiging mas maayos ang daloy ng usapan, mas mabilis ang desisyon, at mas malinaw ang direksyon. Dahil sa mundong puno ng kalituhan, ang taong kayang magbigay ng malinaw na pagpipilian, siya ang kusang sinusundan. Hindi dahil pinilit niya, kundi dahil pinadali niya ang pagpili. At minsan, yun ang pinaka-epektibong anyo ng kontrol. Pero tandaan mo, at yung mga teknik na ito ay parang kutsilyo, pwede kang magluto, o pwede kang manakit. Ang tunay na lakas, hindi sa pagkontrol ng iba, kundi sa pagkontrol ng sarili. Dahil sa huli, ang taong hindi madaling manipulahin, siya ang may tunay na kapangyarihan. Kung gusto mong mas maintindihan ang galaw ng isip ng tao, simulan mo sa pag-unawa sa sarili mo. At kapag nagawa mo yun, hindi mo na kailangang kontrolin ang usapan. Ikaw na mismo ang susundin. Kung natuto ka, i-like mo ang video na ito at i-subscribe mo ang channel para sa mas malalalim na kaalaman tungkol sa psychology, influence at self-mastery. Dahil sa mundong puno ng manipulasyon, ang kaalaman ang tunay mong sandata.